Ang pag-uusapan po natin ay yung ano bang gamit at benefits nitong baking soda. So meron po itong mga gamit na pambahay. Ituturo ko sa inyo at the same time hindi lang kalusugan no para tayong do it yourself yung mga housekeeping. At the same time ano yung health benefits ng baking soda. So ito po ay medyo magugulat po kayo, ang dami palang benepisyo ng pag-take ng baking soda no at mga posibleng side effect din no. So pag-usapan natin ng syempre. Bago ang lahat, gusto ko muna mag-heart GSK kayo diyan sa comment box at tapos i-thumbs up nyo muna. Sige na, as a sign of your love and support to my channel ha. Okay, tapos na. Ayos na. Umpisahan na natin ha. Taka yung iba sa inyo ha. Sana pinapanood nyo lahat yung mga ginagawa kong video para ano kasi yan educational yan Hindi porkit wala kayong gang sakit hindi nyo na pinapanood, diba? At the same time, pag diniscuss ko yan natatamaan na rin natin ang mga ibang sakit, ba? So pag-usapan natin itong ang uses, benefits at side effects ng baking soda. Kung mapapansin nyo po, may nakalagay diyan na sa image na nakikita nyo na Arm& Hammer, no? Pero kung anong brand gusto nyo. Kaso ito yung pinaka-oldest at pinakauna na kilalang gumagawa ng baking soda, yung Arm & H Hammer. Maski, research nyo pa, matagal na to, 18th century pa meron ng ganyang brand. Okay, so pag-usapan natin muna yung baking soda. Yung baking soda po ay kilala din sa sodium bicarbonate. I'm sure yung iba sa inyo na may bato sa bato, o kaya may ulcer, o kaya madalas mag-UTI baka napayuhan na kayo ng doktor. Bumili ka ng sodium bicarbonate. May nabibili kasing tableta niyan Pareho ang aksyon niyan halos doon sa tinatawag na potassium citrate. So kung meron sa inyong may bato sa bato, I'm sure umiinom yan. Kilala-kilala din yan sa bicarbonate of soda. So tatlo ang pangalan niya baking soda. Pero yung tinatawag na scientific name sodium bicarbonate o kaya carbonate of soda. Yan ang popular na baking na pampaalsa ng mga tinapay ng mga cakes na ginagawa ho ba? Pero pag-uusapan natin ngayon hindi tungkol sa baking. Tungkol sa ibang gamit nito bukod sa baking. So ito, alam nyo po ba na ang isa sa nagagawa ng baking soda sa mga nanay na nakikinig? Ngayon na nagayo sa bahay tumutulong to para yung damit na medyo matagal nyo nang hindi ginagamit or stored clothes ay hindi magamoy kulob. Nasa loob ng cabinet ba nangangamoy yan? So kung gusto nyo na parang fresh, yung amoy ng mga damit na matagal nyo nang hindi ginagamit after one, gagamitin nyo, hindi nyo naman magamit kasi medyo may amoy. Nalaman na ang baking soda parang ginagawa nyong charcoal, alam ko yan Yung iba sa inyo charcoal o kaya suka Nilalagay yan sa loob ng kwarto, pwede nyo rin ilagay sa loob ng cabinet. So may isang maliit na box ka, buksan mo lang Tapos nandun yung baking soda nakalagay sa plastic. Halimbawa, nababawasan po niyan yung amoy. So simpleng-simple lang po pala ang pwedeng gawin na pag yan saka amoy. So yung damit nyo amoy fresh. Yung iba sa inyo ngayon lang yata nalaman yan Ang dami nyong natutunan dito. Hindi lang gabay sa kalusugan gabay sa kalusugan at sa bahay. Ang bahay tuloy. Tos, ano pang isa pang action nito? Naamoy nyo ba yung mga drainage na medyo mabaho? Pwedeng sa banyo, pwede po doon sa lababo na parang may amoy lumot o parang patay na daga. So ito pwede niyong gawin So buhusan niyo po ng pinaghalong suka. Suka yung ordinary, suka yung datong puti, pwede haluan niyo ng baking soda. Gaano karami o halimbawa, meron kang isang basong suka, lagyan niyo ng mga kalahati-kalahating baso ng baking soda. Ihalo niyo maigi tapos ibuhos niyo ngayon sa drainage. Kung may takip po yung inyong sink, yung lababo hayaan yung nakatakip muna ng mga mapagpalagay natin 1 oras. After 1 hour, buhusan nyo na ngayon ng tubig na mainit. Ayan, amuin nyo. Pansinin nyo, malilesen po yung amoy. Ina-absorb niyan yung mga dumi at yung amoy dun sa inyong drainage. Pwede rin sa inidoro yan ayan. Alam nyo ba yan Palakpak kung alam nyo. Aba, mapumapalakpak. So hay naku talaga. So nasubukan nyo na ba yan? Kung hindi nyo pa nasubukan, try nyo. Kita nyo dito nyo lang nalaman yan sa gabay sa kalusugan. Opa Hindi maiwasan minsan may konting lumihab, umapoy yung mga switch o kaya nagluluto ka. O kaya yung microwave oven nyo biglang nagkaroon ng sunog. Alam nyo po ba na yung apoy na yan basta huwag naman? Malaki kung buong bahay paano nyo naman bubudburan ng baking soda? Ba nalaman na pag binudburan mo ng baking soda yung mga maliliit na apoy na ganyan? Napapatay po yung apoy yung amoy tuloy yung apoy. Alam nyo po ba? Yan ngayon nyo lang nalaman, dito lang sa gabay o paalam nyo ba pag ang mga gulay prutas binili nyo minsan may pesticide, may preservative kung ano-ano may fertilizer at kung ano-ano pa. Pwede pong panlinis ang baking soda sa mga prutas at gulay.
Alam niyo po ba yan? Ganito lang ang gagawin nyo. Ibabad nyo po yung prutas o gulay sa tubig tapos lagyan nyo lang ng konting baking soda. Hayaan nyo lang ng mga at least 1 hour na nakababad. Huwag nyo naman damihan. Baka naman paglabas niyan puti na yung mga gulay ninyo at saka prutas. Ba? So yan ay nag-absorb po ng mga toxin, mga pesticide at anumang mga impurities na meron doon sa prutas. Lalo na kung kinakain nyo yung balat, ho ba yan? So itong mga tinuturo ko baka sabihin ng iba basic yan. Alam ko na yan. Pero meron pang iba na hindi nakakaalam. Pa yung iba gumagamit sa inyo ng mga tawag niyon Fabricare na may mga pampabango. Ito po baking soda, pwede rin magmaging fresh yung inyong mga laundry. So pwede sa paglaba, ihalo or medyo social naman si Mrs. ngayon Meron na siyang washing machine. So sa washing machine, lagyan nyo lang ng konti. Konti lang ha. Baka mamaya paglabas ng damit nyo, puti na lahat yan. Okay. So gaano karami sa according sa mga suggestion siguro? Kung kayo'y gagamit ng mga 1 gallon of water, pwede nyong lagyan ng mga 2 kutsara. Okay? I-mix nyo lang yon at pwede na po yon. Mapapansin nyo babango at magiging fresh yung inyong mga damit. Aba, may bago lang akong nalaman. Kung kayo naman ay mahilig sa mga cleaning ng mga toilet o kaya mga tiles, ito naman ang gagawin nyo. Mix nyo po yung lemon tsaka yung baking soda. So 1 is 1. So kung gaano karami yung katas na nakuha mong lemon, ganun din halos karami yung gagamitin yung baking soda. Tapos ikukuskus nyo ngayon yan sa mga gilid-gilid na mga tiles. Pwede rin po sa inidoro, pwede sa kitchen sink, at pwede rin sa mga pader. Pwede rin po yan. Lalo na yung mga stain na mahirap tanggalin. So mga misis o kaya mister, kung kayo po'y bukas ay maglilinis ng bahay, pwede bang itry nyo to tapos bigyan nyo ako ng comment dito mismo sa video na to sa ilalim. Doc, walang kwenta, hindi totoo. O kaya Doc, aba natanggal nga. Luminis yung aking mga tiles. Subukan nyo lang ha. Wala namang mawala. I'm sure mga baking powder or baking soda kayo dyan. Baking soda ha? Hindi powder ha? Baking soda ha? Kuskusin nyo. Tingnan nyo lang kung effective ha. Basta lemon combine with baking soda. So ano pa? Yung iba sa inyo mga social na nakakarpet huba ang stain sa carpet mahirap tanggalin. Mahirap na tanggalin tapos minsan yung carpet maski anong laba mo may amoy. Ho ba? Nangyayari po yan? Nalaman na deodorizer ng carpet ang baking soda. So, ito halimbawa ang hirap tanggalin yung stain na yan. Instead, nakukuskusin mo siya ng sabon lang. Tsaka, tubig ang gamitin nyo, tubig na may baking soda. O so timpla nyo. Bahala na ka ng magbahala ka na magtimpla. Basta kung 1 litro siguro 1 kutsara halo nyo. Pangkuskus nyo, subukan nyo. Pero hindi yung kukuskusin mo lang yung mga dumi kundi yung buong carpet para ang amoy ma-absorb. Okay, then bilad nyo sa araw. Subukan nyo at ilagay nyo rito sa comment box kung effective tong sinasabi ko o hindi. Okay? So lahat yan pagdating sa bahay. So ang gamit ng baking soda bukod sa pagbe-bake, ginagamit nyo rin sa bahay. So panlinis, pampabango, yan mga ganyan. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol naman sa health. Ano naman yung sa ikabubuti ng aking kalusugan? Unahin natin sa ngipin. Ang baking soda ay tumutulong para maging healthy ang inyong mga gums at ngipin. So great ito for your dental health. So ang baking soda marami ng pag-aaral na tumutulong magpaputi ng ngipin. Anong gagawin nyo? Ewan ko lang kung tama itong mga nakikita nyo na ganyan kaitim Ewan ko lang. Pero try natin. Gumamit ka ng toothbrush. Maglagay ka ng konting baking soda. Kuskusin mo lang. Then after that, gumamit ka na ng toothpaste nyo o baliktarin nyo. Unahin nyo yung toothpaste bago ka gumamit ng baking soda. So baking soda works greatly to physically remove the PLs, the sticky film of bacteria in your mouth. So ganun lang. Basahin mo lang yung toothbrush, then lagyan mo lang ng konting powder ng baking soda, okay? Sinabi kong powder ng baking soda ha. Hindi baking powder lalagay nyo ha. So yan, kuskusin nyo regular toothbrush. Yun ang gagamitin nyo po, okay? Ano pa? Yung mga may putok. Attention. Hello, calling all mga may putok diyan. Ito po homemade na deodorant lang po ito. Hindi na kayo bibili ng kung ano-anong roll-on. So ang gawin nyo po yung mismong baking soda ipapahid nyo sa kilikili. Actually, meron pa nga akong secret diyan. Lalagyan mo ng konting sage, ground rosemary. Babango po ang kilikili nyo. Tapos lagyan nyo ng konting cornstarch. Paghaluin nyo lang ng tamang proporsyon. Baking soda, cornstarch, konting ground sage na bibili yan sa mga supermarket, tsaka ground rosemary. Mag-aamoy pine tree ang inyong kilikili. Pine tree Mas maganda ho ba mag-pine tree yan kaysa yung amoy putok ba?
So try nyo po ha. Healthy yung pinag-uusapan natin. Then ano pa? Idagdag ko pala. Na-miss ko kanina yung mga mancha ng damit at ba? Minsan natalsikan ng mantika yung damit tapos syempre pag namantikaan, ginagawa nyo binabasa nyo kaagad ng tubig. Ang gawin nyo basahin nyo ng tubig na gumawa ka ng paste. Anong paste? Paste yung konting baking soda lagyan nyo ng tubig. Pag ginan nyo magiging parang paste. 'Di ba? Parang paste, mahirap, parang cream. Tapos yun ang kikusk nyo po doon sa damit na may mansa. Okay? Kuskusin nyo lang po yun. Makakaalis po yan ng mansa. Subukan nyo po. Pero pag nagpagkumupas yung damit nyo, huwag nyo akong sisihin ha. Hindi. Para po ito sa mga grease or oil stain sa damit. Yan ha. Dinagdag ko na yan ha. Ewan ko lang kung pwede po ito sa grasa no. Pero wala namang mawawala. Try nyo, okay? Tutal wala naman kayong gagawing iba dyan. Kung talagang H matanggal, itapon nyo na lang po yung ano nyo. Itapon nyo na lang po yung damit nyo. Okay? So ano pa ang baking soda? Maganda rin po sa exfoliating effect nito. Ano? Exfoliating? Parang tinatanggal nyo yung mga dead skin. Misem diretso basahin yung mukha tis ikuskus yung baking soda sa mukha. Dami kaya akong pasyente na may dry skin or dead skin sa mukha. So try nyo po ito. Ang instruction very simple. Wet yung face nyo. Medyo warm water gamitin then gumamit ng baking soda. Yun na po ang gagawin yung parang creamer. So magiging parang paste yan, di ba pagbasa yan? Tapos hayaan nyo lang siya for at least 15 minutes then banlawan nyo po ng tubig na warm water. Then kung gusto nyo cold, pwede rin. So try nyo. Pero ang mas maganda yung warm para bumuka yung pores lalabas yung mga dumi nyo. Okay, exfoliating ba maganda to siguro sa yung mga elderly. Na medyo kulubot-kulubot. Wala namang mawawala eh. Try nyo then inexpensive. Mouthwash din to sa mga gustong mag-try nito na parang instead na bibili ka ng mga malalakas na mouth. Wash na may alcohol content. Suggestion ko ganito, water lang mag-wish ka ibig. Sabihin wish yung mumog parang gargle 1 teaspoon of baking soda sa half glass of water. Then after that, iririn nyo po yung inyong bibig. So gaano katagal magmumog? Siguro mga 1 minute, 2 minutes pwede na. Then mumugulit ng tubig to rinse your mouth. So protection yan sa gumam, sa bad breath. Makakatulong din po ito. Then it helps your kidney. Yung mga tao na may madalas na UTI, yung mga tao na sinabihan ng doktor na mahina yung kidney mo at tumataas ang kreya mo. Ito po yun. If you have chronic kidney disease, dahil sa sakit na diabetes or high blood o anumang dahilan, ang asido nagbi-build up sa inyong katawan dahil sa problema sa kidney. Yung mga iba na tumataas, ang creatinine at mataas ang uric acid tapos may bato po sa daanan ng ihi. Maririnig nyo ang mga doktor, magbigay ng advice na sodium, bicarbonate na mga tableta. Pero pwede na po yung baking soda, so binibring down niya yung acid level. So nakakatulong po yan. At the same time, protection sa kidney. Protection din po yan para hindi humina ang buto niyo at nakakatulong mag-develop ng muscle. Kaya karamihan ng mga may kidney problem, mapansin nyo, di ba, payat tapos dumilit ang muscle. So ito pwede ring makatulong po sa inyo. But consult your doctor kung papayag siya. Tanungin mo, Doc, safe ba ako mag-sodium bicarbonate? Pag sinabi niya, oo, pwede. Ano po? Doc, ang pwede kong inumin na sodium bicarb? Kung alam ng doctor nyo, baka ituro yung baking soda. Kung hindi baka bigyan kayo ng tableta o reseta. Pero pareho lang po yun. Then ano pa, may mga pag-aaral na tumutulong din ang baking soda panlaban sa cancer. So prevention ng cancer. Ano na naman ang basis natin dito? Anong basihan? Opo, may pag-aaral na sinasabi na pag mababa ang acidol ng inyong dugo, mas mabagal din ang pagtubo o pagkalat o paglaki ng mga cancer cell. So yung pagiging acidity natin ay pwedeng yan ang dahilan para dumami o magkaroon tayo ng cancer cell. So lowering your acid, ibig sabihin, mabawasan yung acid or in-neutralize nitong alkali. Kasi ang baking soda is alkali. Yun ang reason kumbaga bakit nano-neutralize na yung acid. So ay nakakatulong po yan para makaiwas sa pagkakaroon ng cancer base na yan sa mga pag-aaral. Then sa mga tao na medyo makati, medyo mahapdi ang balat. Halimbawa, yung mga may wrinkles o dryness of the skin ba? Makakatulong po yung pagpahid ng baking soda mismong puro dry sa skin mismo. Nagamit kayo ng mga pulbo, gagamitin mo na lang itong baking soda na pampahid. Pwede po yan. Nakakatulong din to sa acid reflux. Since nabanggit ko kanina, pag mataas ang acid doon, ninio-neutralize natin yung acid. Opo, ang sodium bicarbonate ay tumutulong na bawasan o makontrol ang extra acid sa inyong stomach. So yung extra acid na yan na umabot hanggang lalamunan nyo kaya karamihan na may acid,
Reflux ho ba masakit lalamunan?